Akala ng marami doon na nagtapos ang kwento. Isang social experiment, isang matandang tumulong kahit kapos, isang viral na eksena na nagpaalala na may kabutihan pa rin sa mundo. Pero ang hindi alam ng karamihan, hindi pa pala iyon ang huli. Dahil sa likod ng camera, matapos ang views, matapos ang ingay ng social media, may mas malaking plano pa si Ivana Alawi para kay Kuya Jesus. Isang planong hindi agad ipinangalandakan. Isang tulong na hindi pang isang araw. At isang desisyong mas mabigat kaysa sa iniisip ng marami. Pero bago po ang lahat, baka pwede pa-like muna ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hindi na bago sa maraming Pilipino ang kwento ni Kuya Jesus. Isang matandang lalaki na tahimik lamang sa gilid ng kalsada. Isang taong halos wala nang maibigay pero piniling tumulong. Sa isang social experiment, hindi siya nagdalawang isip na magabot ng kaunting pera kahit iyon na ang huli niyang hawak. Hindi niya alam kung sino ang tinutulungan niya. Hindi niya alam na may camera. At lalong hindi niya alam na ang simpleng kilos na iyon ang magbabago ng direksyon ng kanyang buhay. Para sa karamihan, sapat na iyon bilang kwento. Isang viral moment. Isang aral. Isang inspirasyon. Pero para kay Ivana, doon pa lang nagsisimula ang responsibilidad. Sa social media, mabilis mabuo ang opinyon, may ilan agad na nagsabi, scripted lang daw ang tulong ni Ivana Alawi kay Kuya Jesus. Para sa iba, eksena lang umano ito, bahagi ng content, planado, at para lang sa camera. Kapag tapos na ang views, tapos na rin daw ang kwento. Hindi ito bagong akusasyon. Sa dami ng content na lumalabas araw-araw, may mga naniniwalang lahat ay may script. Isang video, isang emotion, tapos scroll ulit. At sa ganitong pananaw, nawawala ang tanong na mas mahalaga kaysa kung totoo o hindi ang eksena. Ano ang mangyayari sa taong ito kapag wala na ang camera? Isang simpleng tanong, pero mabigat. Dahil dito nahihiwalay ang content sa malasakit. Maraming tumutulong sa harap ng lens, pero kakaunti ang bumabalik para alamin kung ano na ang nangyari pagkatapos. Kung scripted man o hindi ang isang eksena, ang kasunod ang tunay na sukatan. At dito nagsimulang mag-iba ang direksyon ng kwento. Para kay Ivana, hindi sapat ang paliwanag na content lang. Hindi sapat ang isang eksena at lalong hindi sapat ang isang araw na tulong. Sa halip na tapusin ang kwento sa camera, dito mismo nagsimula ang mas malaking plano, isang hakbang na lampas sa video, lampas sa views at papunta sa pangmatagalang direction para kay Kuya Jesus. Sa likod ng camera, sa oras na wala ng ilaw at wala ng audience, nagsimula ang pag-iisip. Hindi dahil kailangan, kundi dahil may bumabagabag sa konsensya. Hindi sapat ang pakiramdam na nakagawa na ng mabuti. Hindi sapat ang ideyang minsan lang tumulong, tapos na. Dito pumasok ang mas mabigat na tanong. Hindi lang paano siya tutulungan ngayon, kundi paano siya hindi babalik sa parehong sitwasyon. At malaking bagay ang pagkakaiba ng dalawang tanong na iyon. Ang unang tanong ay madaling sagutin: pagkain, pera, pansamantalang ginhawa. Pero ang ikalawa, mas komplikado. Nangangailangan ito ng oras, plano at pananagutan. Hindi ito kayang tapusin sa isang araw at lalong hindi ito kayang ipakita sa isang maikling video lang. Dito naging malinaw na ang gagawin ay hindi simpleng pagtulong. Ito ay pagdedesisyon. Isang desisyong tahimik, walang palakpakan at walang kasiguraduhan kung paano tatanggapin ng iba. Ngunit para kay Ivana, mas mahalaga ang isang bagay na kung tutulong siya, hindi lang ngayon, kundi para sa mas maayos na bukas. At sa katahimikan na iyon, unti-unting nabuo ang mas malaking plano. Hindi para maging viral, hindi para humakot ng papuri, kundi para siguraduhin ang tulong ay may patutunguhan at ang kwento ay may tunay na pagbabago. Madaling magbigay kapag may sobra. Madaling tumulong kapag may camera at may nanonood. Pero mas mahirap magplano para sa pangmatagalang pagbabago. Ito ang puntong naghiwalay ang simpleng content at ang mas seryosong pananagutan. Dahil ang ganitong uri ng tulong ay hindi natatapos sa isang eksena o isang araw. Hindi ito nasusukat sa dami ng naibigay, kundi sa haba ng paninindigan. Kapag pangmatagalan ang layunin, hindi sapat ang mabuting intensyon, lamang kailangan ng aksyon na paulit-ulit at tuloy-tuloy.
Dito pumapasok ang mga bagay na bihirang pag-usapan sa social media. Consistency, follow-through, at accountability. Ang consistency ay ang kakayahang magpatuloy kahit tapos na ang ingay. Ang follow-through ay ang paninindigan sa mga pangakong binitiwan kahit wala nang nanonood. At ang accountability ay ang pagtanggap na kapag may sinimulan ka, may responsibilidad kang tapusin ito. Hindi lahat ay handang akuin ang ganitong bigat. Marami ang kayang magbigay minsan, pero kakaunti ang kayang bumalik para siguraduhing may tunay na pagbabago. At dito nagiging malinaw kung bakit hindi agad inihayag ni Ivana ang plano para kay Kuya Jesus. Dahil para sa kanya, mas mahalaga ang ginagawa kaysa sa sinasabi. Ang ganitong klase ng tulong ay mas epektibo kapag ginagawa muna bago ikinukwento. Mas mahalaga ang resulta kaysa sa anunsyo, at mas mahalaga ang buhay na nagbabago kaysa sa papuring panandalian. Sa puntong ito, mas nauunawaan kung bakit ang binuong plano ni Ivana para kay Kuya Jesus ay hindi basta tulong kundi isang pangakong kailangang panindigan hanggang dulo. Unti-unti nagsimulang mabuo ang direksyon ng isang bagong buhay para kay Kuya Jesus. Hindi ito biglaan, hindi ito instant. At lalong hindi ito parang isang eksenang tapos agad kapag nag-cut na ang camera. Ang pagbabagong ito ay dumating paunti-unti, hakbang-hakbang, na may kasamang pag-aalinlangan, pag-asa at pananampalataya. Sa gabay at tulong ni Ivana, may isang hakbang pabalik sa probinsya kung saan mas simple ang buhay at mas tahimik ang paligid. Isang hakbang palayo sa lansangan kung saan araw-araw ay pakikipaglaban sa gutom, pagod at kawalan ng kasiguruhan. At isang hakbang papunta sa mas ligtas na bukas kahit hindi perpekto, pero may malinaw na direksyon. Hindi naging madali para kay Kuya Jesus na iwan ang nakasanayan, kahit pa iyon ay puno ng hirap. May takot sa pagbabago, may kaba sa hindi alam, at may pangambang baka hindi magtagumpay. Ngunit sa kabila nito, pinili niyang subukan dahil may isang taong naniwala na kaya pa niyang magsimula muli. At minsan, ang pag-asa ay hindi dumarating bilang siguradong sagot, dumarating ito bilang pagkakataong may kasamang tiwala. Para kay Ivana, ang planong binuo ay hindi para gawing viral ang pagbabago. Hindi ito para sa highlight reel o dramatic reveal. Ang layunin ay mas simple pero mas mabigat. Gawing totoo ang pagbabago. Isang buhay na unti-unting umaayos, hindi dahil may nanonood, kundi dahil may nagmalasakit na manatili hanggang sa susunod na hakbang. At sa puntong ito, nagiging malinaw na ang tunay na tulong ay hindi palaging nakikita agad. Minsan, tahimik lang itong umuusad. Ngunit kapag tinignan mo mula sa malayo, doon mo makikitang may bagong simula ng nabubuo para kay Kuya Jesus. At dahil sa paniniwalang hindi basta natapos ang kwento para kay Ivana. Sa puntong ito, mas nagiging malinaw na ang plano ni Ivana Alawi ay hindi lang tungkol sa pansamantalang ginhawa, kundi tungkol sa pangmatagalang direksyon ng buhay ni Kuya Jesus. Hindi ito minadali at hindi rin agad isinapubliko dahil ang layunin ay mas malalim kaysa sa isang viral na resulta. Ang iniisip na plano ay hindi lang maliit na espasyo, kundi isang mas malawak na lupain na maaaring pagkunan ng kabuhayan lugar kung saan may pagkakataong magtanim, mag-alaga at magsimula muli. Hindi ito basta regalo. Ito ay responsibilidad at oportunidad. Isang hakbang palayo sa pag-asa sa tulong at isang hakbang papunta sa sariling pagkakakitaan. Kasabay nito ang ideya ng negosyong kayang alagaan at palaguin hindi para yumaman agad, kundi para magkaroon ng tuloy-tuloy na pang-araw-araw na kita. Isang sistemang hindi umaasa sa limos, kundi sa sipag at kakayahan. Dito pumapasok ang tunay na diwa ng pangmatagalang tulong. Hindi lang pagbibigay, kundi pagbibigay ng paraan para tumayo mag-isa. At ito ang dahilan kung bakit tahimik ang lahat. Dahil ang ganitong klasing plano ay hindi dapat ipinapangako ng maaga. Mas mahalagang unti-unting binubuo, sinusubok at pinaninindigan hanggang sa dumating ang panahong ang tulong ay hindi na kailangan dahil may sariling direction na ang buhay. Malinaw na ang kwento ay hindi na lang tungkol kay Kuya Jesus. Lumalampas na ito sa isang tao, isang eksena o isang viral na sandali. Ang tunay na tanong na iniiwan ng kwento ay mas malawak at mas personal. Ano ang responsibilidad ng may kakayahan? Hindi lahat ay kayang magbigay ng bahay. Hindi lahat ay kayang magbigay ng lupa.
At hindi lahat ay may platapormang tulad ng kay Ivana. Pero ang mahalagang paalala ay ito lahat ay may kakayahang gumawa ng kahit isang hakbang na mas maayos kaysa kahapon. Maaaring hindi ito malaking tulong, maaaring hindi ito makikita ng marami, pero kapag paulit-ulit at taos-puso, nagiging simula ito ng pagbabago. Ang kwento ni Kuya Jesus ay paalala na ang kabutihan ay hindi eksklusibo sa may pera o kasikatan. Ito ay bukas para sa sinumang handang makakita, makaramdam at kumilos. At sa huli, ang mas malaking aral ay simple, hindi kailangang malaki ang gawin para maging makabuluhan, kailangan lang itong gawin ng may puso at pananagutan. Ang kwento ni na Ivana Alawi at Kuya Jesus ay hindi kwento ng sikat at mahirap. Ito ay kwento ng pagpili. Pagpiling huwag tumigil sa unang tulong. Pagpiling mag-isip ng mas malalim. Pagpiling gumawa ng plano, hindi lang content. Ang moral ng kwentong ito ay simple. Hindi lahat ng tulong ay kailangang maingay. Ang iba mas epektibo kapag tahimik at tuloy-tuloy. At minsan ang pinakamalaking plano ay hindi ang ibinibigay mo ngayon, kundi ang binubuo mong kinabukasan para sa iba. Kung may natutunan ka sa kwentong ito, dalhin mo ito sa totoong buhay. Dahil baka sa susunod, ikaw na ang makakaisip ng mas malaking plano, hindi para sumikat, kundi para makatulong. Kapag nagustuhan niyo naman ang kwento ni Kuya Jesus, huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.